Kumusta? Eto, malamig dito. Kahit dito sa amin ma'am, malamig din ngayon. Kasi taglamig dito sa amin pag ganitong buwan. Saan kayo? Saan? Ilocos Norte, ma'am. Hmm. Ikaw, ma'am, taga saan ka? Probinsya ko Masbate, pero sa Manila kami. Diyan ka sa Manila nakatira ngayon? Hmm. Nasa Hong Kong ako ngayon. Saan sa Manila? Nabotas. Nabutas. Ah. Tumira ako sa Manila noon, sa Pasig. Nung 1994. 1994. Ilan taon na kayo, sir? 62, ma'am. 54 ako. 54. May anak kayo, ma'am? Meron. Ilan, ma'am? 3. 3, malalaki na sila? May asawa na. Silang 3, mayroon na, ma'am? May apo na ako. Kahit ako, ma'am, may isang anak din ako, yung asawa ko noon. Tapos 39 years old na, may apat na anak. Bali apat na nga po ko kung ngayon eh. Nasaan yung asawa niya? Matagal na kami naghiwalay, ma'am. Nasa Tarlac ngayon, taga Tarlac yun eh. Taga Tarlac. Balo ako, balo. Balo kayo, ma'am? Balo. Ilang taon na kayong nabalo, ma'am? 2 taon. 2 taon, 2022. Taga Ilocos ka talaga? Opo, ma'am. Dito ako sa Ilocos talaga. Dito ako napanganak sa Ilocos Norte. Pero ang tatay ko taga Ilocos Sur. Ang nanay ko dito sa Ilocos Norte, taga rito. Ano ginagawa mo diyan sa araw-araw? Namamasada ako ng tricycle, ma'am. Tricycle. Opo, ma'am. Tapos, pag panahon ng pagtatanim ng palay, nagtatanim ka din ng palay? Opo, ma'am. Meron din kunting lolo pa. Bibili ng bigas. Hindi, maganda nga yung bagong ani sa saing. Mabango. Opo. Maganda rin. Hindi ko binibenta ang naani ko kasi konti lang eh. Pangkain lang. Sino kasama mo sa bahay? Wala, ma'am. Ako lang mag-isa. Ikaw lang mag-isa. Itong bahay ko, kalat-kalat to. Kalat. Time ko na makasikaso dito. Ano yan? Sariling bahay mo? Madilim po yung mukha mo, sir. Huwag po kayo tumapat sa ilaw. Kung saan po yung ilaw, dun po kayo humarap. Nakatalikod yata kayo nakatapat sa ilaw. Okay lang naman sa inyo, ma'am. Alin? Yung liwanag. Hindi madilim. Hirap kasi pag gabi. Pag wala ng ilaw, wala. Ano? Nawawala ka. Ay. Marap ka sa cam. Ano, ma'am? Okay na yan? Yan. Mataas kasi yung ilaw. Mataas yung ilaw mo. Okay na yan. Hindi mo naman kailangang abutin, sir, yung ilaw, sir eh. Yung liwanag ng ilaw dapat po sa mukha mo. Nakatapat yata yung ilaw, kaya madilim yung mukha mo, di makita ang mata mo.
Malaki yung bahay mo, ikaw lang mag-isa? Ako lang, ma'am. Ay, Pero ikaw lang. marami rin akong kapitbahay na malapit. Yung family house namin, yun ang pinakamalapit sa akin. Tapos yung kapatid ko sa kabila naman. Ano nga pangalan mo, ma'am? Belen, Belen. Ilan taon ka na? 54. Ay, oo nga pala, 54. Kalimutan. 54, 60. 54 ako. Ba't di ka nag-asawa? Nung bago akong hiwalay, ma'am, parang ayaw ko nang maranasan ng mag-asawa nun. Kasi para sa akin, masakit ang ginawa ng asawa ko eh. Parang galit na ako sa mga babae nun. Ang tagal ko ng Ganon. Opo, ma'am. Kaya lang nung bandang tumagal, isip ko rin, ang hirap din pala walang kasama. Oo nga. Kapag abroad ako sa Japan, nagkaroon din ako ng girlfriend doon. Kaya lang, Dati Kaya ka lang- din OFW. ma'am, Dati ka rin OFW. opo ma'am, noong 1990, nakapunta ako sa Saipan. Ilang taong ka ron? Umabot din yata ng 10 years doon, ma'am. Kasi umuwi ako nung yung bagyong Ondoy, di ba, na ano yung Marikina, na baha yung Marikina nun. Oo. Pagkatapos, ayun, yung taon na yun, ang uwi ko kasi wala na akong trabaho doon nun eh. Nagbawas sila ng mga empleyado, tapos na-standby ako doon ng 10 months. Ano yun, nung nasa Saipang ka, yung asawa mo nasa Pinas? Hiwalay na kami noon, ma'am. Hiwalay na kayo. Pa yung anak ko noon, iniwanan ko yung anak ko. Hindi pa nag-aaral ng elementary. Lumaki na lang na nasa poder ng magulang ko. 39 ng panahon na. Hirap talaga mag-isa. Kaya naghanap, kaya lang pag may mahanap naman, hindi naman magtagal. Yung anak mo, nandyan sa malapit din sa'yo. Wala dito, ma'am, wala dito sa bayan namin, nasa Lawag. Lawag. Paki-insert ulit ng jack niyang cellphone niyo, ma'am. Kasi ginalaw niyo pa yung cellphone na wala busis mo. Op. Meron na? Meron pero mahina. Bunutin niyo tapos ipasok ulit. Yung jack. Meron na, JJ? Ayun na. Wag mo na galawin. Okay na po yan. Sige. Ano naman pagkakabalaan nyo dyan sa inyo, ma'am? Hong Kong. Nandito ako sa Hong Kong, katrabaho. Ay, nasa Hong Kong ka. Yung isang kapatid ko, nandyan din sa Hong Kong eh. Saan dito sa Hong Kong? Hindi ko alam, ma'am, kung anong lugar sa Hong Kong. Di ko naman tinatanong sa kanya pag anong lugar sa Hong Kong kasi basta nakaka-chat ko lang siya pag linggo, day off niya. Natulog Lumabas na nga ako eh. Kasi 8:30 usapan namin ni DJ. Nakatulog na ako. Kaya ako,
nanood pa ako ng tanggol kanina bago kasi habang naghihintay sabi ko 8:30 ang umpisa. Oo. Nanood muna ako ng tanggol pero hindi ko na tinapos yung tanggol. Hindi ako nanonood nun. Batang Quiapo. Pinapanood ko yung live ni DJ. Nihintay ko lang. Kahit habang kahit namamasada ako pag nakapila walang pasahero. Natutuwa ako dito kay DJ pag naka-live dito eh. Kaya panay ang kulit ko eh. Sali ako eh. Yung isa pinapanood eh. Natutuwa ako rito kay DJ eh. Yung isa kanina napanood ko eh. Mano siya, yung gusto niya daw yung malaki katawan, macho. Eh yung kausap niya medyo payat. Oo. Kailan yung naglulot nung nasa bakery ba yun, ma'am? Hindi ko alam kung ano trabaho ng lalaki. Yung babae medyo ano siya eh. Ay, ano na. Oo, ngayon po, ano pong plano nyo, ma'am? Pag umuwi po kayo ng Pilipinas, mag-aasawa na rin po ba kayo? Depende JJ kung sa usapan. Wala namang problema sa akin kasi yung mga anak ko open naman. Ilang taon na ba kayo dyan sa Hong Kong, ma'am? 15. 15? 15 years. Pwede na kayong for good. Eksakto yun. Wala namang trabaho dyan eh, kaya gusto ko lang dito. Ako nga ma'am, nung 2010, pumunta pa ako ng Saudi, pero 4 years lang ako doon kasi wala naman improve ng salary. Ganun lang. Anong trabaho niyo doon sa Saudi? Family driver ma'am sa Saudi. 4 years lang. Maganda yun. Family driver. Maganda ma'am pero hindi naman mabigat na trabaho. Kaso lang yung salary. Mas maganda na rito kaysa yung magtitisa ko ng napaka-stricto pa sila. Oo, sa bagay. Dito, pag nanamabasada ako, kahit maliit lang kikitain, pwede akong magtanim-tanim. Kahit mga gulay. Magkano naman kinikita mo dyan sa tricycle mo? Sarili mo tricycle? Hindi ma'am, bale sarili ko na rin pero yung kapatid ko bumili yung nasa Amerika. Binili niya tapos ipapamasada ko tapos yung parang boundary bigay ko na lang kay mother namin. Sa kanya na yung boundary sa nanay na namin. Kaya nanay mo buhay pa, nandyan? Buhay pa ma'am ang nanay namin pero yung tatay namin namatay na nung 2010. Ano yan? Kapitbahay mo rin? Nandyan nanay mo? Kapitbahay mo? Dahil lang ma'am, ang lapit lang. Ilan hakbang lang. Tapos ano pa? Matagal na pala kayo dyan sa Hong Kong. Nagpapahanap nga ako sa kapatid ko. Wala naman daw. Daming dalaga sa Hong Kong. Daming dalaga, no, DJ? Oo. Dalaga. Dalagang ina. Daming dalag dito. Itamos ma'am, dalaga nga oh. Dalagang dala. No, DJ? Alam mo, DJ, talagang idol kita eh. Dawa ko ng tawa dyan sa iyo eh. Ano pang naging boyfriend, ma'am? Simula nung nabalo ka? Wala ka pang naging boyfriend? Ay, wala eh. Walang magkamali. Kay DJ lang ako dito. Sumasali nga ako kay DJ, baka sakali eh. Marami naman, kagaya dito sa amin, may mga balo din, kaya lang... Bakit? Kung hindi ko rin nakarelasyon din ako, hanggang 2 years lang kami, kaya lang hindi ko magusto balik. Bakit di mo gusto?
Bisaya eh. Taga ah, Cagayan de Oro daw, Cagayan de Oro. Cagayan de Oro. Ayaw mo sa Bisaya. Dalawang beses nang nabalo. Hala. Siguro natakot ka, sir. Takot ka. Natakot ka ba? Kaya ako, hindi naman ako balo. Ah, balo na buhay lang. Ah. Balo na- Kaya sabi ko kay Sir DJ nung kanina yung chat ko, kung meron yung mga yung mga OFW, kung meron, sabi ko. Naks naman. Nagre-request ka ba? OFW talaga, ha? Kasi alam ko ang ano ng mga OFW, matyaga, masipag, kahit gaano hirap, pinagtsatsagaan kasi may amo eh. Lalo pag lalo sa Saudi, yung mga katulong doon, hirap ang kalat. Walang day off. Strekto doon eh. Nagpit doon. Hindi pa makausap ang driver ng amo kahit magkalahi. Dito open country. Kaya Lalo sa ano ma'am, sa Saipan, mas open pa kaysa dito sa Pilipinas. ba't di ka naghanap doon sa Saipan? Mayroon din nga mga naging girlfriend ko noon 3 years kami kaya sobrang selos. Selos. Hinirapan niya nga yung ginagamit kong sakyan noon eh. Ganon. Kaya mahirap makasama yung ganun na kuan. Ba't di ka na lang mag-family driver din dyan? Hindi ka kasi yung nagpaalam eh, nung umalis ka, sir, kaya sinira niya eh. Hindi sana sinama mo na. Minsan mas magandang namamasada ma'am kaysa yung kung family driver, may amo. Ibig ko sabihin, nag-abroad ka din pala, bakit wala kang sariling motor, hindi ka nakabili ng sarili mo? Kasi laging padala sa anak ko noon eh. Wala naman ibang asahan yung anak ko noon. Ano, may bisyo ka ba? May bisyo ka ba? Ma'am? Ano bisyo mo? Ano naging habit mo sa sarili mo? Ang bisyo ko ano lang ma'am, uminom lang ng konti paminsan-minsan. Kahit wala, okay lang. Ano ba anak mo, lalaki, babae? Babae ma'am. Yung naging manugang ko, yun ang mabisyo. Kaya simulan nung lagi kong pinapadalahan noon nung nasa ano ako. Kaya ang nahipon ko lang makapal na resibo. Kahit nag-isa siya. Obligasyon ng magulang yun. Napatapos mo ba? Sabi niya, wala naman akong ibang pagsasabihan. Sabi niya sa akin eh. Kaya naano rin ng hanggang ngayon sinusuportahan ko pa yung mga apo ko kasi wala na silang ama eh. Balo na yung anak ko eh. Balo na din yung anak mo. Opo ma'am, balo na. Kaya yung mga apo ko, yung panganay na apo ko, third year college na, nursing. Kaya ang hirap eh paghipunan ng pang-allowance niya. Yung anak mo, ano trabaho? Wala ma'am, hindi naman nakapag-aral. Sa bahay lang. Pero may pinapasukan sa lawag, sa karinderiya yata yung pinapasukan niya. Ganun. Kahit may anak na maliit, 2 years old pa lang yung anak niyang maliit kasi nakasawa ulit eh. Ay, sus.
Ako. So, ikaw yung naging ano nila na lolo. Kumbaga, ikaw yung pumapasan ng kwan. Oo nga, ma'am. Eh. Kahit siguro, kahit kung buhay pa yung mamuhang ko, kahit ano siguro kasi mabisyo eh. Siya pang humihingi daw sa mga apo ko ng pera nun eh. Mm. Kasi mabisyo, sigarilyo, inom, kahit ang aga-aga pa, uminom na raw ng alak eh. Kaya ako kahit papaano, kahit may bisyo ako, inom lang ng konti. Sigarilyo, hindi naman ang ano, pag sa sigarilyo, napakabaho ang usok niya sa akin. Kahit yung mga kasama kong nagtatricycle, pag nanigarilyo sila, huwag ka manigarilyo dito, sabi ko. Kasi yung usok, mabaho. Ano ma'am, kailan kayo magbabakasyon? Ay, 6 years na ako hindi nakakapagbakasyon. Ang tagal na, di ba? Every 2 years, dyan sa Hong Kong, sandali lang ang vacation nyo, ma'am ano, kagaya ng kapatid ko, pag nagbabakasyon, hindi pa abutin ng 1 buwan. Mga 2 weeks na lang yata, babalik na naman. Sa Saudi, pag 2 years ka bago magbakasyon, pwede ka rin makapagbakasyon ng 1 month o kaya 45 days. Ganoon nga. Sana magbakasyon ka na itong December, Christmas. Kahit 1 week. Nag-enjoy pa ako rito. 6 weeks. Ang tagal na. Yung Hong Kong, hindi naman malayo yun. Mas malayo pang Sepan yata, 4 hours. Oo naman. Ilan hours? Isang oras at 45 minutes lang dito. Ang lapit lang. Parang lang kung ikumpara sa Saudi, yung direct flight na Philippine Airlines, 8 to 9 hours yata nasa air. 9 hours, yeah. Hindi yan uwi si ma'am, sir. Pero kung ligawan mo siguro at sinagot ka niya, sigurado uwi yan next week. Ligawan mo na kasi, sir. Para makauwi na si madam. Galing talaga ng DJ. DJ talaga ako natutuwa. Kaya talaga... alam ko, sir, no? Kaya gusto ni madam umuwi kung ligawan mo. DJ, ikaw ninong. Kakasal kami. Ninong ka. Huwag na kayo magpakasal kasi maghiwalay din kayo eh. Galing talaga ng DJ. Like, pag magkasundo, lifetime. Pero kung hindi magkasundo, ganon. Sandali. Kung magkasundo kayong dalawa, huwag mo na pabalikin sa Hong Kong si ma'am. Pero kung hindi kayo magkasundo, sir, kahit di 2 buwan yung bakasyon niya, pabalikin mo na kagad. Kasama, lalo pag ganitong edad na, yung nasa 50 ka na, nasa malayo ka pa sa asawa mo, mahirap na. Mas nag-enjoy pa ako sa pagtatrabaho. Mas masarap yung may income kaysa wala. Kahit may anak kang nagbibigay, mas mahirap eh. Kung may negosyo, sabi ng kapatid ko wala naman akong alam na negosyo. Wala kang alam na negosyo? Wala ma'am, hindi ako sanay sa... Ano talagang gusto mong trabaho? Yung pagdadrive lang, ganon? Magdadrive. Ano? May... Ano?
Mas gusto ko na yung magdadrive, ma'am, kaysa yung construction kasi marunong din. Nagko-construction din ako dati, ma'am, pero helper lang. Hindi ako, ano bang tawag yung, Ang ibig ko sabihin, saan ka talaga eksperto? Sa pagdadrive, yung trabaho na talagang gusto mo, yung gusto ng puso mo gawin. Ganon. yung pagdadrive, ma'am, matagal na akong nagdadrive, kaya sanay na ako dyan sa pagdadrive. Kaya, Talagang, lalo ngayon, ma'am, ganito na ang edad, mm, okay na yun sa akin, magdadrive. Kung pwede pa sana, bumalik pa ako sa Saudi, kaya lang, sobra naman ang stricto, tapos matagpuan pa ng mas stricto na amo ulit, wala na. Sa ngayon, di ka na kasi overage ka na. Yun nga, ma'am, eh. Ang dami kong nakikita ng mga job opening sa Facebook, kaya lang, Kumbaga, yung may SS ka ba? Kumbaga, senior ka na eh. Pensionado ka na dapat eh. Ha? hindi ko pa natapos kasi hindi ko nahulugan nung nasa ano ako. Eh, ibig sabihin, meron kang SS. Meron, ma'am. Nakakapaghulog ka. Opo, ma'am, nakakapaghulog na ako. Pero, nila sa ngayon, kung hindi ko na itutuloy, pwede ko nang I-verify mo, tapos tanong mo, kasi ang alam ko, 65, may ano ka na, pension ka na. pag natapos yung 10 years na pag nakapag-contribute ka ng sa loob ng 10 years, pwede ka nang mag-pension. Pero pag wala pa yatang 5 years yung naihulog ko eh. Wala pang 5 years. Konti pa lang. Eh, maraming hulog pa kung Magkano kinikita mo dyan sa araw-araw? Tricycle. hindi naman pare-parehas nun kasi may araw na malakas kasi tourist spot, doon ako sa tourist spot na mamasada sa may mga tourist spot din dito sa amin kasi. Minsan may araw na medyo malakas sa weekend, gano'n nga. 3 milyon, ma'am, isang araw. Ano, DJ? 3 milyon. DJ, mag-aalas 10 na, baka naantok ka na din. Diba? Okay lang, sanay ako, hindi ako naantok paggabi, ma'am. Pwede po ng Facebook account mo mamaya, ma'am? Sige, walang problema. Ngayon na, kukunin mo na sira. Sige, usap kayo dalawa dyan. Maraming salamat. Maraming salamat, DJ. Bye-bye. Bye-bye.